Mga kababayan, mabilis lang po itong video na to. Gusto ko lamang pong i-amplify ang mga good news na nangyayari po sa bansa po natin. Ginagawa ko po ito para po matabunan ang kanagahan po ng mga DDS dahil kung palagi pong negative ang nababalitaan ng ating mga kababayan, sasama po ang loob nila sa ating gobyerno. At baka hindi po malaman ng ating mga kababayan yung mga good news at magagandang nangyayari po sa ating bansa. So sana po tapusin niyo yung video. Back in April, nung na-screenshot ko po ito, may isa pong DDS vlogger ang nagsabi at ito po babasahin ko. Sabi po niya dyan, they really don't see how this will escalate, no? We'll start with trade decoupling. China doesn't need to sanction the Philippines. Their own citizens will decouple, move investment somewhere else, stop buying Philippine products, perhaps even minimize exports and gradually restrict Philippine workers. Certainly, BBM has a plan already where Philippine industries will source cheap raw materials. Certainly, he might already have alternative markets that could absorb Philippine export to China. Just kidding. It will be a headache. Further inflation is going to be the consequence. The rich will be fine as they will not be the ones that will absorb these shocks. Yun po yung sabi ni Sas Rogando Sasot sa kanya pong post. Post po niya nung April. Fast forward po ngayong August, nakita ko po itong balitang to. Sabi dito, Philippine economy grows faster at 6.3% in quarter 2 ng 2024 po. Alam nyo mga kababayan, mas malaki po yan sa projection ng mga expert sa economy. So, ibig sabihin, mas bumilis po yung paglago ng ekonomiya natin noong quarter 2 ng taong 2024. At mas mataas po yan kumpara sa 4.3% noong nakaraang taon. So, ibig sabihin mga kababayan, mukhang hindi po umubra, no? Or hindi nangyari yung sinabi ni Sas dun sa kanyang naging post noong April. So, nakakatuwa dahil alam niyo siguro sa mga DDS yan ay small achievement lang. Pero malaking achievement po yan at dapat po yan ay nagtutuloy-tuloy. No po? Bukod dyan, according po sa balitang ito, eto mga kababayan, di ba sinasabi ng mga DDS, in-emphasize nila yung balita na ang Manila ay kasama po sa riskiest city, no, para sa mga turista. Well, the good news is Metro Manila crime rate down to 5 per day. So, alam nyo, magandang balita ito. Ito po ay binalita noong August 7, 2024. So, ayan mga kababayan, ibinabahagi ko po yan para kapag meron po kayong nakausap na DDS na puro na lang negative ang sinasabi sa inyo at puro na lang reklamo, at least meron po kayong maibabahagi na good news, no? Yung sa ekonomiya natin, mas bumilis po ng 6.3% at yung pong pagbaba ng krimen or crime rate sa Manila ng 5 per day. So, good news po yan. At again, ginagawa po natin ito para hindi lamang po puro negative ang naririnig ng ating mga kababayan. Dahil again, kapag laging ganun, baka sumama po ang loob nila sa government. So, not fair, no? Hindi naman po natin sinasabing perfecto, no, ang ating gobyerno, pero meron po silang ginagawa, nagtatrabaho at may maganda pong resulta. So, yun po yung purpose ko sa maiksing video na ito, na ibahagi po ang magagandang nangyayari sa ating bansa. At gagawin ko rin ito sa mga susunod ko pang video na maiksi din para hindi rin po naaaksaya ang inyong oras. Para lamang po na-amplify natin yung mga good news. Yan po ang resulta kung tayo po yung magtutulungan. Lagi pong good news ang ating maririnig sa mga balita. At sana sa ating mga kababayang OFW, malaki po ang inyong ambag sa ating ekonomiya. Ang inyo pong pinapadala sa inyong mga kamag-anak ay ginagastos nila dito. Alam nyo, makakatulong tayo sa pagpapalago ng ekonomiya natin kung tayo po ay gagastos kung kailangan natin para sumigla ang mga negosyo at tumaas po ang koleksyon ng buwis ng ating pamahalaan para meron silang magamit para sa mga proyekto at pangangailangan nating mga Pilipino. So, collective effort po ito, no? Magsama-sama tayo at magtulungan para sa ikaunlad ng ating bansa. Hayaan na lang natin sila, yung mga puro negatron at puro rally-rally dyan. Wala na po tayong magagawa sa kanila. Ang importante, mas marami tayong nagsusulong ng kaunlaran ng bansa po natin. Maraming po salamat sa panonood. Sana po yung malike nyo ang video at makapag-comment kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.